Sino yung nakatulong mo sa pagpapalaki ng Gen Zs? Sa totoo lang, nakatulong ko talaga sa pagpapalaki ng Gen Z si Mrs. Kasi siya talaga yung nag-start ng business eh. Siya yung nag-start ng online business journey namin. And grabe yung mga pinagdaanan noon, yung mga hirap, mga pagod na pinagdaanan namin ni Mrs. before. And yun, nung lumaki na kami, kasi meron akong madami, meron akong mga friends din na malalakas din sa e-com. So, pinush na nila ako na magtayo ng corporate business. Kumbaga, magtayo ng office. Eh ako naman tonsilo ko, wala naman ako masyadong background sa pag-handle ng mga tao, sa pagiging corporate. So, lang ako. Nagtayo lang ako ng business. Yun na. Doon na kami nahirapan talaga ang dalawa ni Mrs. And doon na pumasok si Sir Nani Razon. Nakita mo nalalaki yung negosyo mo? Nung kayo lang ng Mrs. mo? Actually, parang oo na hindi. Parang hindi ka pa sure talaga nalalaki ng katulad ngayon? Hindi talaga ako. Sa totoo nga lang, sabi ko, madam, kay Mrs. Hindi ko pinangarap naman na lumaki ng ganito. Hindi ko pinangarap na umabot ng mga 300 employees. Hindi ko pangarap na napakalaki ng sales. Ang pangarap ko lang noon, magkaroon ng kotse, magkaroon ng business, mapakain ng maayos yung family ko. So, yun lang. Tapos, dire-diretsong trabaho. Nagulat na lang ako lumaki na siya. And nakita mo na pagpasok ni Sir Nani Razon, malaki talaga ang naitulong sa inyo. Yes. Kasi as startup, kaya mo pa yan eh. Eh kami parehas ni Mrs. Limited naman ang idea namin eh. Si Sir Nani kasi, yung partner ko, ano talaga yan, sobrang galing niya. Grand upline siya ng sa networking. So parang ang hinahandle niyang tao, 1.2 million downline. So parang basic na lang to sa kanyang Gen Zs. And doon na kami nag-complement eh. Kumbaga, akala ko noon, magbebenta ka lang, lalaki na. Yes. Hindi ko alam na, Diyos ko po, kailangan mo pala mag-training ng tao. Kailangan mo pala ayusin yung finance system. Kailangan mo palang, alam mo, maggumawa ng organizational development and may culture. Iba't iba palang department na kailangan mong i-check. Sabi ko, kala ko benta-benta lang to. Ba't ganito? Parang, nung nag-scale na ako, saka humirap. And dun ko kinailangan yung help ni Sir Nani. Paano ginawa mong approach sa kanya? Una, nagpapakonsult ako sa kanya. Kasi na-anuhan ko rin siya, na-sharean ko rin siya ng knowledge sa e-com. So, nag-e-com din siya. And then, nagpa-consult ako sa kanya. Sabi ko, paano ba gagawin ko? Parang naghahanap ako ng investor kasi noon, pero hindi ko alam kung para saan gagamitin yung investor. Nasa ganun level ako eh. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Paano ko ba to gagawin? Consult mo nga ako. So, una consultation lang dapat kami. Dami niyang tinuro sa akin na, ito dapat. Napamura talaga ako. Sabi ko, shucks, ang dami naman gagawin. So, sige nga, consult mo na lang ako. Punta ka dito. Ang usapan, 3 times a week lang muna. Tapos, yun na. Napamahal na rin sa kanya yung Gen Zs. Ginusto niya na rin. Tapos nag-usap na kami na kung anong roles and tulungan namin sa bawat isa.